pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 10. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood din sa ating FB live streaming. Ako po ang inyong lingkod, Ven Blones. Magkakasama-sama po tayo sa kabuuan na ating programang Usap-Usapan. Mula alas 10 hanggang alas 11 po tayo ay mag-uusap-usap kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Siyempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1 page. At napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. Napapanood din po tayo sa FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayong umaga po ay makikibalita tayo sa mga investigasyon at updates at kung ano ang dahilan ng mga nagiging aksidente ngayon sa ating sa mga eroplano, no? Kasi palaging sinasabi po ng mga eksperto, yung air travel daw po ito yung safest o pinakaligtas kumpara dun sa mga land travel, no? Sa mga aksidente, sa mga bilang ng aksidente na nangyayari dito sa land travel. Pero ngayon, medyo yung mga kababayan natin ay nagkakaroon ng agam-agam o reserbasyon
kaugnay po dito sa mga nababalitaan natin. Ano, hindi lang dito sa Pilipinas, maski sa ibang bansa. So mamaya po aalamin natin 'yan mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa kanilang spokesperson si Sir Eric Apolonio. At kamakailan naman sa second half naman ng ating program, pag-uusapan naman natin ang tungkol dito sa chiropractic. Ano ba ito? Kasi kamakailan lang medyo nagkaroon, nag-viral, no? Yung namatay na isang babae sa UK, kung hindi tayo nagkakamali, dahil doon sa pag-crack nung kanyang neck na isang chiropractor. At dito din sa Pilipinas, meron din nangyaring ganyan, nito lang, buwan ng Enero. Meron ding napabalita, isang content creator naman ang namatay dahil po daw dito sa isang session na isinagawa sa kanya. Pero alamin po natin yan, sa second half na ating program, makakausap naman natin isang chiropractic specialist, Chief Executive Officer ng Intercare Chiropractic Center, si Dr. Martin Camara. Samantala, ready na so ready na via phone. Ayan, kakausapin na natin ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si Sir Eric Apolonio. Sir Eric, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po, Ma'am Sen. Okay, ayan. Makikibalita po tayo, Unang-una, dun sa mga investigasyon at updates na isinasagawa. Kumusta na po yung unang-una, investigation na isinasagawa po dito sa isang private plane na nag-crash dyan sa Maguindanao? Na-confirm na po ba yung mga identities ng mga biktima? Well, actually po kasi mga foreign-owned aircraft at we can only confirm na 4 yung fatalities at one of them is a U.S. serviceman. Yung tatlo po ay hindi pa na-identify nung aircraft operators dahil tumutulong lang ho ang CAAP dyan sa investigasyon. Okay. So may iba palang in charge dito. Tama po. Okay. So Sir Eric, sige, pero ano po yung cause? Yung cause ng crash, wala pa rin po tayong nalalaman tungkol doon. Medyo medyo tatagal yan ng at least mga 1 month. Depende yung sa bilis ng investigasyon dahil unang-una. Sa ngayon na-retrieve na yung aircraft at ililipat na sa isang lugar para ma-reconstruct. But kahit po ganun, yung mga tao sa ground po, kung hahanapin pa ho, i-collate lahat yung mga missing parts dyan na tumapong kung saan dyan sa lugar. At una ho yung process. Pangalawa po ay yung weather. I-imbestigahan ho yan kung anong weather during that time. Yung pong mga records ng aircraft at engine at saka yung mga piloto, yung proficiency ng piloto. At marami pang factors na kailangan talagang pagsamasamahin bago magkaroon ng isang conclusive results. Okay. So, sabi nyo, Sir Eric, mga 1 buwan pa ang pwedeng itagal ng investigation? Depende ho yan kung makukuha lahat kaagad yung yung mga kailangan naming impormasyon. Dahil unang-una ho, medyo kumalat yung mga parts. Kaya siyempre kailangan hanapin yun at madagdag ko lang siyempre yung mga witness kailangan ding ma-interview at validate kasi hindi naman isa lang o marami naman nakakita kaya imamats lahat yan, hindi lang isang tao pagpapasihan natin. Kumusta naman po yung may updates po ba tayo dun sa plane crash naman dyan sa Gimba, Nueva Ecija? Ongoing na po yun At, hopefully within this month, ma-resolve na yung issue whether kung ang cause ng accident is human or mechanical error. Pero sa ngayon, ongoing pa rin po, katulad nung nangyaring plane crash dyan sa Maguindanao. Tama po. Then crucial ho yung engine inspection yan Okay. So sir, ano ba, ito kasi ngayon sinasabi natin kanina, yung mga eksperto sinasabi nila, ang safest talaga na pag travel ay yung air travel compared sa mga aksidente sa land. Tama po. Opo, pero ngayon medyo nagkakaroon po ng sabi nga natin ng reserbasyon o agam-agam yung mga tao ngayon tungkol sa mga panghimpapawid na sasakyan natin. So, kadalasan ba, ano ba yung nagiging dahilan? Bakit nagkakaroon ng aksidente dito sa mga sasakyan natin sa himpapawid?
Kung mapapansin nyo, itong taon na ito, isa lang naman ang reported na commercial aircraft yung sa Washington na 69 Yes. yata yung fatalities. But normally sa maliliit na aeroplano ang nagiging aksidente. Yung malalaki ho kasi talagang medyo marami silang procedure na ginagawa dyan, kaya medyo mas safe, ano? Dahil unang-una, kung mag-install lang isang engine, pwede pa yung isa. Unlike sa maliit na aeroplano or helicopter, pag nawala na yung power ng engine, yun na ang disastro sa mangyayari, no? At sa buong mundo ho talaga last year, no, ang data is 1.4 million into one para mamatay isang pasahero sa aircraft. At sa land is 704 into one. Oh, okay. So, oo nga eh. Kasi, Sir Eric, dun sa nakita natin kasi na datos mula sa Bureau of Aircraft Accident Archives, sabi doon, since 1970, yung nangyayaring death, no, ay umaabot sa 2,226, tapos 298 yung nagiging number ng incidents. Pero nitong 2024, nakita natin na yung death ay 416 mula sa 30 na number of incidents. So, ibig sabihin po ay gumaganda naman. Pero bakit yung mga tao ngayon ay parang nagkakaroon nga ng kanilang reservation ngayon dahil sa sunod-sunod nga na pagkakaroon ng ganitong klaseng aksidente? Bukod dun sa mechanical problems, Sir Eric, ano po sa tingin ninyo? Kasi nagkakaroon din ba ng mga, syempre, yung mga pilot error, yung mga, lalo na sa traffic control natin, yung mga traffic control error. Yes, sa ngayon naman po sa Pilipinas, if mapansin nyo po the last years, wala naman tayo nagkaroon ng issue dyan sa air traffic controller. No? Dahil naihahatid naman hot na ibababa yung mga aeroplanong bumababa sa Philippine airspace. Unfortunately nga lang po, tumataas talaga air travel ngayon. Kaya talagang kung mapapansin nyo, nagkakaroon din ng traffic congestions. Dahil yung mga airports, especially sa probinsya, akma nung panahon na konti pala yung pasahero. Yes, oo. So, yun ang isang issue dyan. At yung mga aircraft po ngayon, medyo dumadami na dahil parami ng ruta. So, isa ho yan. Kaya ang data, kung mapapansin nyo, sa buong mundo ho ito. Kaya medyo bumababa naman at they can claim talaga na safest pa rin ang air travel. Sir Eric, nabanggit nyo yung nagkakaroon ng traffic congestion, no? Kasi dumadami nga yung number of flights, no, na sa kasalukuyan. So, yung mga staff po ba natin sa ATC, kumusta naman po? Okay naman po ba? Wala pong pagkukulang? Kasi ito po yung mga nababanggit din maski sa ibang bansa. Well, actually po, may mga program ako kaapo. Several years ago, in-establish namin yung yung ATS na cadet flying school program na twice a year may programa tayo, may mga scholars so yan na mag-aaral dyan sa CAP ng 2 years bago sila ma-issue ng certification. Wala akong bayad dyan, kaya lang very competitive kasi pinaka-top lang ang kinukuha namin talaga. Pero sir, sa bilang po, hindi naman po tayo nasa-short doon sa staff. Sa ngayon po, wala kaming masyadong issue dahil computer-guided na ho kasi ngayon, unlike before, na manual. Kaya medyo mas safe at saka maayos na napapatupad yung congestion dyan na-eliminate kaagad. So, masasabi ba natin, Sir Eric, na talagang safe ang aviation safe dito sa Pilipinas? Well, actually, accident happened. Pero, you notice, for several years, walang commercial airport na na-involved. Commercial aircraft, Philippine registered dito sa Pilipinas. Kaya doon pa lang isang patunay na talagang sumusunod sa patakaran yung mga operators at saka yung ating airport management at sa guidance ng ICAO. Sir, wala bang mga for example, yung mga pag-upgrade? Kasi di ba ngayon marami na tayong nagiging problema maski yung weather natin, yung climate change, di ba dumadami na yung mga nararamdaman nating turbulence pagka nakasakay tayo sa eroplano. Tama po yan. At yan po yung climate change talaga isang malaking factor ngayon. At several years, hindi naman natin alam yan. Hindi nakikita. Kamukha ng bird strike na tinatawag. Isa yun sa factor na nagkaroon ng crash dyan sa Korea.
Dahil nung pababa ng aeroplano, biglang sumalubong yung flock of birds, ano? So, kaya fatal talaga sa, sa aircraft. At ngayon po, di sa Kaap, 2 months ago, nagkaroon kami ng 3-day seminar dyan sa mitigation ng bird strike dyan sa ating mga paliparan. At yun, kasama ho natin yung mga stakeholders noon, mga airline operators. At tuloy-tuloy naman po dahil nag-enlist tayo ng mga professional talaga at expert from abroad na para matulungan itong alisin yung itong mga issue dyan sa bird strike. Mhm. So, yun, kasama din yon. So, Eric, eto, meron na tanong sa atin dito, parang additional question. Update daw sa rocket launch ng China. Ano daw po yung mga pag-iingat sa ating aviation kaugnay po nito? Well, actually, pag may mga rocket launch naman po, inaabisuhan naman tayo dahil part ng nung ICAO partnership sa yung mga signing member state. Basta may mga ganyan activities, ina-alert yung mga katabing bansa, yung FIR na tinatawag, yung Flight Information Region, kung saan at anong oras. So, ang ginagawa po ng KAA, pag may mga ganyan exercise, nag-i-issue kami ng notice to airmen na sa mga lilipat dito sa airspace, doon sa lugar na malapit, pinalalayo ho namin para at least alam nila na may issue doon sa lugar. So ngayon po ganun yung ginagawa ng Kaap ngayon. Tama po, dahil itong advent po ng technology, malaki ng bagay. So yung nangyari doon sa Washington ba yun, na crash ng isang Black Hawk at saka nung commercial airline, dahil sinasabi nila doon na meron parang mixed helicopter at airplane traffic. Dito po ba sa atin may mga ganyan din na mga airports, Sir Eric? Well, unang-una yung sa Washington is controlled po yan, airspace, dahil nandyan yung White House. So talagang mahigpit yan at ang explanation lang yan, isa doon sa dalawa hindi sumunod doon sa inuutos nung air traffic controller. Sa tanong mo naman dito sa atin, in fact, ito na nga ho yung issue, kamukha niyang PPP na tinatawag natin, yung public-private partnership. Malaking bagay ho yan sa amin dahil napapaganda kaagad yung mga airport na hindi kami kailangang mag-raise pa ng funds o humingi sa national government. Dahil alam mo naman po, ma'am, na pag pondo ng gobyerno talagang kailangan na hindi basta-basta ma-dispense kung may mga bidding pang tinatawag. Yun ang nagiging problema. Kaya medyo kahit na gusto namin improve ang isang particular na airport, kailangan i-program mo na yan. Ngayon, sa PPP po, kamukha na itong new infrastructure development group ng San Miguel, makita niyo naman ang improvement ngayon ng NAIA. At we hope magtutuloy-tuloy dahil kahit itong si Pumakta, Clark International Airport, Lagintingan, Bohol Panglao, privatized na yun at marami pa kaming airport na pa-privatize natin. Okay. So sir, yung mga Sir Eric, yung mga, di ba may ginagawa tayo na nililipat sa ibang airport, yung mga small aircrafts? Tama po. At, Kumusta na po yun? Actually po yan, although sa MIA yan at saka San Miguel, ang kaapo kasi participation dyan yung airside. Yung management po noon is NAIA, which is separate authority, but under the OTR. But kung nga sa tanong nyo, yung mga aircraft na yan, yung mga turboprop, ang pagkakalam ko ililipat talaga sa ibang lugar dahil para ma-maximize yung traffic dito sa NAIA. Kasi ganito yan Kung sa ngayon, 42 flights per hour, landing and take-off. Kasi po, ang nangyayari, pag may maliit na aeroplano, sumusunod sa malaking aeroplano, mahaba ho yung separation dahil baka ma-jet blast. Okay? So ngayon po, pag mahaba ang separasyon, mahaba ang galawan sa runway, matagal bago makaalis. Kung pare-pareho silang malalaki, maikli lang ho, tuloy-tuloy.
dadami yung more than yung 42 aircraft na per hour dahil yun ang solusyon. Aha. So talagang yung mga small aircraft po na ito ay talagang ililipat na sa mga iba't ibang airport. Yun ang pang direksyon na gagawin dahil nga ho para ma-maximize. At maganda rin naman po yun dahil yung may ibang airport makikinabang din naman. Aha. At para tuloy-tuloy. Kasi dito sa NAIA talagang kita natin yung progreso ng ekonomiya natin sa dami ng flight. Talagang umaapaw ang mga pasahero. So talagang, sir, kasi nabalitaan natin na yung ibang mga small aircrafts parang inilagay na may mga nilagay na sa Clark yata, airport. So may Tama mga po. iba pa bang airport na paglalagyan bukod sa Clark? Well, marami naman po tayo rito. Dito sa Sangli po, meron din tayo. At actually, mga turboprop, hindi naman ho ganun kalamihan yan o kalakihan ng fleet number. No? At pagkakaalam ko, yung mga ibang airline na maapektuhan, magpa-purchase sila ng malalaking aircraft para makasabay dito sa NAIA instead of sa mga provincial airports. Okay. So sa ngayon po, yung mga inilagay natin sa Clark, meron po ba tayong balita, sir, kung ilan na po? Wala akong exact number dahil sa MIA po yan. Pero alam ko, ang deadline yung mga May yata eh. But ang alam ko rin po, yung isang operator nag-announce na bibili sila ng mas malaki aeroplano para dito sila makapag-operate. At yung maliliit nila, doon sa mga airports like Clark, para patungo naman doon sa mga airports ng CAAP na maliliit din. Kasi hindi pwede yung malaking aeroplano rin ang gamitin dahil maikli yung runway. So talagang kailangan din naman yung mga turboprop. Kaya lang, ay iayos natin yung dapat na procedure. Okay. So sir, after nung mga nangyari na naman na to, yung mga crash na yan, meron po bang mga paghihigpit o may mga bagong regulasyon na gustong gawin ng CAAP para mas maiwasan po natin ito? Well, so far po naman tuloy-tuloy naman po yung pag-aaral at may guidance po kami sa ICAO para sa safety at saka talagang maigting yung ginagawang procedure natin dito sa CAAP sa pamumuno ng ating Director General Manuel Altamay dahil isa ho siyang expert pilot kaya alam niya yung kailangan ng mga airport operations. Aha. Okay. So ito, kasi parating tinatanong to ng mga sumasakay sa eroplano ano ba daw yung medyo higher yung risk? Yung pag-take off o yung pag-land? Both po yan. Yan ang pinaka-crucial sa flight. Aha. Okay. So pareho. Kasi yung mga iba Tama sinasabi nila parang pag-landing okay na sila Pero usually meron din mga nangyayari na mga ganong aksidente, di ba? Pag-land. Actually, pag land, yung weather factor, kung madulas yung parang Yung parang runway. Highway, di mag-i-skid yung excursion na tinatawag, lalabas doon sa main runway. So, pareho rin po. Yung take-off naman, ganun din. Kung nag-fail yung engine mo while taking off, hindi mo na pwede abort. Rin yan, delikado rin, di ba? Aha. Pero dito sa Pilipinas, Sir Eric, bumaba po ba yung mga insidente ng aksidente natin? Well, last 2023 po, mga 13 yata yung aming reported accident incident pero walang Fatalities. Hindi, meron mga sa flying school, mga 6 yata. But last year, 4 lang po reported. At wala talaga fatality. Nakakalungkot na lang itong buwan ng Enero at Pebrero, meron ng nasawi sa aksidente. Yun nga Yun ang medyo nakakalungkot. Anyway, Sir Eric, baka may gusto ko pang banggitin sa mga nakikinig sa atin kaugnay po dito sa CAAP at saka yun sa mga air travel natin. Well, asahan nyo naman po sa parte ng CAAP. Unang-una, we're trying to improve yung ating mga airports para sa convenience, seamless travel ng ating mga pasahero. At malaking bagay ang pagtulong ng national government sa amin dahil yung mga pondo napapabilis at nabibigyan ng lunas yung mga problema, yung kahit yung mga small matters like toilet, yung parking, na-address na po yan ng ating management. Okay. Sige, sir, maraming salamat po, Sir Eric.
Maraming salamat. Magandang umaga. Okay, si Sir Eric Apolonio, spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayan. O pareho daw yung mga nagtatanong landing at take-off. Sabi nila ano ba yung mas medyo high ang risk. Ayun. So pareho, sabi ni Sir Eric. Anyway, sa second half ng ating program, ayan, abangan naman po, medyo naging viral din po yan mga balitang ito tungkol sa chiropractic, ano? Kaya mamaya kakausapin natin si Dr. Martin Camara, isang chiropractic specialist, sa pagbabalik po na ating programang Usap-Usapan. Umabot sa 3 trilyong piso ang halagang nakolekta ng BIR noong 2024, ang pinakamataas sa loob ng 2 dekada. Ito ang pagmamalaking ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2025 BIR National Tax Campaign Kickoff. Ang buwis ng ating inihulog noong nakaraang taon ay katumbas ng lagpas na 1 milyong bagong paaralan, 100,000 at 90,000 kilometro ng kalsada, o di naman ay ang 167,000 rural health facility. Dagdag ng Pangulo, dapat ipagmalaki ng lahat ang kanilang ambag na naibibigay sa bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. Sa ating mga kababayan, sa bawat buwis ng ating tapat na binabayaran, tayo ay hindi lamang nag-aambag sa kaban ng bayan, tayo rin ay nagtatayo ng isang maunlad na Pilipinas. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programang Usap-Usapan na nasa second half na po tayo. At katulad ng binanggit natin kanina, pag-uusapan po natin ang tungkol sa chiropractic. Dahil kamakailan po medyo naging viral nga, no? Naging trending din itong tungkol sa chiropractic dahil dun sa nangyaring pagkamatay nung 2 pasyente na sumailalim daw po sa ilang session dito kaugnay sa chiropractic. So, nasa via Zoom, ayun, makakausap natin isang chiropractic specialist, Chief Executive Officer ng Intercare Chiropractic Center, si Dr. Martin Camara. Doc, magandang umaga po. Good morning, magandang umaga ho. Ayun, nako, kanina nabanggit ko, Doc Martin. Ako si Doc Martin po pala ay naging Director of Clinics ng Intercare at nagsilbi bilang miyembro ng multitude of national international organizations na marami pala, no? At kamakailan, napili siya, he was chosen as a development group member ng World Health Organization para sa low back pain at bilang bahagi ng Rehabilitation 2030 Initiative. At bukod dyan, miyembro po siya ng Department of Health and National Certification Committee on Chiropractic of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. At naging presidential appointee na on the Board of Trustees. Marami pa dito, pero sir, mahihirapan na akong banggitin lahat. So yan. Wag na. Ang dami. Pero yun,
Doc Martin, ito talaga naging viral, naging trending sa Oo, atin. nakita Itong ko mga yan. nangyari na pagkamatay, no? Yes. Nung yung isa, yung foreigner nasa UK yata yun, tapos yung isa isang Pilipino naman dito na isang Oo. content creator dahil Yes. kumbaga nag-undergo lang daw siya ng session sa isang chiropractor. So ano ba talaga sir muna itong chiropractic So, para dun sa syempre, mga nakikinig ganito sa atin? na lang, no? Nakikiramay kami syempre sa namatayan, no? Nalulungkot kami pag nangyayari yan. Pero they're very two separate issues. So let's take yung sa Mindanao, yung sa Pilipinas, no? It's incorrect to identify it as a chiropractic treatment. Kasi for it to be considered a chiropractic treatment, it would have to be delivered by a chiropractor. So essentially, hindi siya chiropractor, maybe nangangarap siya na chiropractor, so mali yung akala ng pasyente na chiropractor or chiropractic treatment ang ginaganap niya. Oh. So, di ba? So, parang unfair sa chiropractic profession. So, bago maging chiropractor kagaya ko, no, I have 8 years of university-based education dito at saka sa Amerika. Nabasa ko nga Tapos, sir eh. Oh, then I've been in practice for 33 years. Wow. So parang the comparison is not fair. So essentially, whoever that person was did not have the qualifications to do what he did. He caused a fracture in that young patient, fairly young patient, and the patient was not able to recover. So he eventually passed away Yun nga two eh. months after. Yun nga. So that's a different situation, no? Yung sa UK naman is a different answer. Kasi in that particular case, the patient saw a chiropractor, and after her 4th session, I believe it was a 29-year-old Yes, gym goer. opo. Yeah, di ba? Yes. After her 4th session, it went the wrong way and she eventually passed away, no? Now, yung sagot dyan is different. There are patients who go to seek medical care for headaches, di ba? I mean, this happens all the time. Okay. So, pumunta siya sa medical, nag-order sila ng mga tests, hindi niya ginawa, pumunta siya sa chiropractor, no? Now, if she had taken those tests that were recommended, they would have seen na she had an aneurysm. She had parang a slow bleed of one of the arteries on her neck that led to her demise, no? So, they did a study, no, in the European Spine Journal. Para isimple ko na lang, no? When there are reported deaths from aneurysm, okay, it is 3 times more likely the patient would have seen a regular primary care doctor or a medical doctor versus seeing a chiropractor. Oh. So, you get it? Parang Yes, more opo. patients see a doctor first and then eventually have an aneurysm and then die. Okay? Approximately 1/3 will see a chiropractor. Now, if it just happens to be that patient with an aneurysm, it's not the treatment. It's the condition of the patient. Do you understand? Parang iba siya eh. Oo. So, yung kondisyon ng pasyente ang issue dyan. Now, could the chiropractor have done anything to prevent, di ba? So, unfortunately, the patient did not disclose that she had Yun. seen a medical doctor and they had recommended like an MRI, a blood study of the brain, di ba? And again, every death is significant. We really, we feel bad for the families, for the persons, and whoever's left behind. But I think it's unfair again to blame it just on chiropractic, diba? It's not the treatment, it's the condition. On the other case, yung sa Mindanao, it's that person was not a chiropractor, diba? Yeah. So, Okay. So, dapat, yung maganda yung paniwanag nyo, Doc, Doc Martin, na dapat, kung merong sinabi ang doktor na iyong kondisyon, ito muna dapat yung tignan natin bago tayo magpunta, kung gusto natin dun sa mga iba pa, no, na katulad ng chiropractor, no?
Doon naman sa doon sa nangyari sa Mindanao, sabi mo nga, Doc, hindi siya naman totoong chiropractor. So, Yeah. so sabi mo nga, ganong katagal, 8 taon na pag-aaral. Marami bang chiropractor ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, na legit, yung Yeah. legit ang pinag-uusapan Yeah. natin, Sir Doc Yeah. Martin? Yeah. Can we cue slide 7, no? So, unfortunately, no, kukonte lang ang chiropractor sa Pilipinas kasi mahal mag-aral ng chiropractic abroad, no? Kasi pupunta ka pa sa US o sa Europe, 'di ba? Mag-aaral ka pa ng ilang taon, you're going to live there, 'di ba? So mahirap talaga, no? So ang is kukonte lang kami. So there are only 40 members of the association, yung Association of Professional Chiropractors of the Philippines. Okay. Lahat kami registrado ng PITAC, which is the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, which is part of the Department of Health. And we subscribe to very strict standards. We have standards of care, ethical care, yung mga ganon, no? Yes, So, yes. kukonte lang kami. Now, we just started last year, we just started the first, yung pinakaunang paaralan ng chiropractic specialty dito sa Pilipinas. Okay, so essentially 5 to 10 years from now, dadami yung mga chiropractors na Pilipino servicing the needs of the Filipinos with the proper training and qualifications. So dadami yan. But for now, kukonte lang kami, no? And then, can I just share, no, kung there are people in your audience, we have a foundation that we support along with the association that does free chiropractic care to marginalized communities all over the Philippines, no? So we're working with the local government of Novaliches, Navotas, Caloocan, Pasig, Quezon City. We have missions in Antipolo. So check in with your local government. If there are missions scheduled, it's going to happen in between February 24 to March 7, the first for this year. So you can check out PCCHP on Instagram para if you want to experience a legitimate chiropractor, cost is an issue, you can contact these local governments and check in. No? They have been very supportive of our initiatives. Ayun, No? oo. O Doc Martin, dun sa mga nakikinig kasi medyo takot nga sila dyan, pagdating sa chiropractic dahil dun sa mga nababalitaan. So, para dun sa mga ano ba ang chiropractic? Ano ba yung, in layman's term, baka pwede nating ma-explain, Doc Martin? Tsaka ano ba yung mga ginagamot niya? Ano ba yung mga treatment na ginagawa niya? Yes. Okay. Cue slide 2, please. So, let's talk about safety muna, no? Kasi importante yan eh. So, there is a published study in Nature, very good medical journal, top 3 in the world, no? The serious adverse effect rate, okay, is 2 in 1 million. So, it's very safe, no? It's very safe, okay? If done by a chiropractor and a chiropractic professional. Now, let's put that in context, no? Lahat kami, pag may sakit, umiinom ng gamot, no? And usually, it's a non-steroidal anti-inflammatory, no? The serious adverse effect rate of that is 11 in 10,000. So 2 in 1 million, 11 in 10,000, talagang safe siya, no? So, next slide. So, a lot of people see chiropractors for many different conditions, di ba? Yes. Low back pain, leg pain with sciatica, slip disc, scoliosis, kung sumasama yung posture nila, headaches, and things like that, no? So, I have so many patients over the years that we've been able to save from back surgery. They say, kailangan mo ipa-opera yan, whether it's in the low back or yung neck, yung leg. And, you know, rather than do the surgery, they consult with us and we're able to help them. And 10 years later, they're perfectly fine. Diba? So, we present a natural, drugless, non-surgical alternative for people. And there are studies all over the world. Chiropractic is practiced in 160 countries, regulated by law.
we work together with the World Health Organization. I work with the World Health Organization, no, for guidelines and things like that. And this is WHO Geneva, no, the main body, no. And we look at these things, di ba? So it's very safe and it's used all over the world. Now, ang problema na yon dito sa Pilipinas is there are many people who are riding on the popularity of chiropractic, pretending to be something that they're not. Kaya yung nakita mo sa Mindanao. Yes. Tapos, madami pa dyan. May mga physical therapists who are presenting themselves as chiropractors, di ba? They're taking short training courses over a weekend versus 8 years. So they may be able to do certain things, but again, without the full qualification, how can you, it's like may general MD degree, no? To become a general surgeon, 5 years. You can't go a weekend course in surgery and then start doing surgery. Of course, there are risks involved, diba? Even if you're a medical professional. So, every specialization has its place. Yes. And chiropractic, its specialization is really spinal manipulation. And that's exactly what, diba? You should limit, if you need that done, see the expert. No, in that field, no. So, Doc, pagka nag-undergo ka dito sa chiropractic, kunwari may mga ginalaw sa'yo, ganyan, yung sumasakit ba sa'yo, babalik pa rin ba o hindi na talaga, forever na talagang na-correct na siya? So, it depends, di ba? Parang pumunta ka sa dentista, no? Nagpagamot ka ng ipin, okay na. Pero kung hindi mo alagaan yung katawan mo, siyempre babalik yan. So, the same. So, usually for pain relief lang, you should take anywhere in between 3 to 6 sessions, something like that. Okay. Very fast. No? Yes. Now, if you're working with something that is more difficult and more chronic or more degenerative over time, of course, it will take longer. So, it all depends on the condition, the problem. You know what I mean? You have to be realistic also with your expectations. If you've had a problem for 30 years, don't expect it to go away in 1 or 2 weeks. It will need time for your body to hit. So parang pag-ensayo, di ba? Yes. Hindi naman bigla yan. Initially, sakit, di ba? Uy, bakit ko ginagawa to? But if you do it regularly over time, di ba, you'll feel the benefit and you'll be well. Yes, tama naman po nga yung Doc. Pero, yung pag-undergo ba dyan sa chiropractic, Doc Martin, bago ka mag-undergo dyan, kailangan may mga exam muna ba na kailangan ding mag-undergo yung isang pasyente? So, again, depending on the condition, no? So, chiropractors are trained 6 to 8 years. So, parang if you're seeing a qualified chiropractor, we will do a medical evaluation. We will check everything. And then, from there, we will determine whether we need special tests. Baka kailangan ng x-ray, baka kailangan. So, it all depends again on the condition, di ba? If it requires more intervention. Okay. Pero kung normal naman yung isang tao, okay lang. Except yung mga pain. Okay. So, ang tinatawag nila dyan, mechanical uncomplicated low back pain, di ba? Yung mga ganun lang. And by the way, no, that affects almost 80% of the population. Low back pain is the number 1 cause of years lived with disability in the Philippines and all over the world. Okay. People are suffering. It's a real epidemic. Anong cause, Doc Martin? Bakit maraming may ganun sa low back? Ano na yan? But marami may sa low back? Iba-iba. Meron, di ba? At modern living is not good for us. We know this. We're stressed. We're on our phones. We're sitting for prolonged periods of time. We're in traffic. Diba? Yung work, whatever it is. Our bodies kasi are meant to move, galaw, tamang pagkain, tamang exercisyo. Diba? Yung Secretary of Health, si Secretary Horbosa. Diba? He's very supportive of this health promotive. No? Exercisyo at disiplina sa katawan. Yan yung sinasabi niya, no? TED, di ba? Tamang pagkain,
exercisyo, disiplina sa katawan. So, so if we do other things that are bad for us, over a period of time, your body is going to tell you, ayoko to, something's wrong. It could be back pain, it could be headaches, it could be fatigue, it could be low energy, it could be all sorts of things, di ba? But it's really an epidemic all over the world. Now, ang problema sa Pilipinas, most of our workforce is young and they're manual laborers. So, pag sumasakit ng matindi yan, hindi sila makatrabaho, hindi sila and they cannot sustain their families, diba? So, kaya importante ang spinal health. Kasi manual laborers and daily wage earners. So, kailangan healthy sila. At saka, Doc Martin, kailangan din ba na i-practice yung mga proper posture natin? Oo, siyempre. So, kailangan lagi tayo diba? nakaganyan? So, yan, most people collapse, di ba? They collapse, they Yes. It's very Parang ako common. yun eh. It's very common. Yeah. Okay. Pero, Diba, you see them, no, as people get older, people age differently, di ba? Yung mga iba talagang naka and then others. I just saw an 87-year-old patient, very upright, walking, very healthy. So, di ba, iba yan. So, if you take care, parang ngipin, if you take care of it early on, you will enjoy your later years, di ba? The problem is, you have to start early. Good spinal health starts early. Improving posture, good habits, anti-inflammatory diets, avoiding... And then, you will reap the benefits later in your 60s, 70s, 80s. You will enjoy your life. Diba? Ganun pala. So, dapat ngayon, ibahin ko na ulit yung yung posture ko. Pero Sir, Doc Martin, kasi since sabi mo nga kanina, ilan lang kayo ng mga chiropractor na legit talaga dito sa Pilipinas. So, paano yung rate? Baka mas mahal. Kasi syempre, di ba, law ng supply and demand. Unfortunately, at this stage, the costs really are only available to a small percentage of the population, which is why we started that foundation. Because even a regular, diba, the costs are high. But to make a long story short, we have a foundation. We work with local government. So if you have access to people in those cities that we are partnered with, you can avail of these services. We do regular missions throughout the year in partnership with practitioners from all over the world. We have a group coming in from Canada, Malaysia, Australia. So parang Habitat for Humanity. Yung, di ba? People go from all over the world to help people who need help. So we're Naku, Doc, wala na tayong masyadong oras pero enjoy ako dun sa usapan natin. Sana may part 2 pa ito, no? Kasi I'll make myself available for Radyo Publico, di ba? Importanteng usapan to eh, di ba? Ayan, ako sige. Ako sa Doc ha, basta may part 2 tayo. Kasi nga, pero bigyan mo nga kami ng idea, sir, yung sa rate. Gaano ka, from gaano mula sa pinakamababa hanggang pinakamataas? So that's a good question. It's a range. So it can range from 2,000 to 5,000 a session. Diba? Based on parang average of our membership. So per session yan, sir? Yes. Ayun, okay. Yeah. Nako, Pero ayan. can I just say one last thing? Sige no? po, sir. Nasa inyo na po yung pagkakataon. Just a warning for the public. No? So just make sure if you're seeing any doctor, whether a chiropractor or a medical professional, if they exaggerate your problem and try to scare you, natatakot ka, to try to get you to consent to treatment, hindi tama yan. Diba? Kasi when you're scared, you make very poor decisions. So you might consent to surgery or to excessive amounts of treatment. No? So if they try to sell you a lot of treatments up front, no, that be careful, di ba? So only trust your spine to a PITAC certified and a member of the APCP, di ba? So yung just
just be careful and ensure that they're properly qualified and certified, diba? Before you subject to this type of treatment. So Ayun. we will, let's do a part 2 if you're Yes. available. We'd Opo. love to talk more Yes on po. Doc, what marami. they can do at home, Aha. diba? To prevent problems. We can talk Yes. about health promotion and Yes. not just coming in for treatments, Oo, diba? oo, tama, tama. Sige, Doc, Yeah. naku, maraming salamat ha. Doon sa mga gusto pong mag-inquire, doon na lang sa inyo, Doc Martin, sa Intercare Chiropractic Center. Yes, Ayun, yeah. So they okay. can email me, diba? Sige po. drmcamera@intercare.com.ph Aha. or drmcamera@apcp.com.ph, no? Ayun. So just and then we want to help people. We really Okay. want to help people. Okay. And we understand that economics might be an issue, which is why we have the foundation and there are other avenues for that, no? Yes, Yeah. okay po. Sir, maraming salamat, Doc. Walang anuman. Thank you Okay. also. Salamat for Thank giving you us the po opportunity sa to uulitin. explain those viral things. Yes, Sana sige. maging viral rin to. Sige po, sir. Sige po, Doc. Maraming salamat, Doc. Okay, Si thank Dr. you. Martin Camara, Chiropractic Specialist, Chief Executive Officer, Intercare Chiropractic Center. Okay, so maraming salamat po kay Doc Martin Camara at kay Mr. Eric Apolonio ng CAAP na naging panauhin po natin ngayong umaga at sa mga nakasama natin sa technical side kay Julian Alliston at kay Rolly Bumatayo, sa production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones, ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa pamamagitan na ating kasama ni si Albert Sebastian. Maraming salamat po, magandang umaga. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas